Hello mga ka-Unified, this is Ramil Pendulat of Unified Products and Services. In this video mga partners, i-discuss naman natin yung paano gagamitin ng Java apps or desktop application ng Unified Products and Services. Para po ito sa mga may laptop or may PC po na pwede po nila ito gagamitin. Okay? But before we will start po, sa mga hindi pa po nakapag-install or hindi pa po alam paano maglalagay po ng Java installer po, ilalagay ko po dito sa baba ng description title po dito po sa YouTube natin, sa YouTube channel natin, yung link po kung paano po tayo magsisimula or maglalagay po ng Java application or desktop application. Okay? Pinakaunang gagawin po, so, ang una nyo po talaga makikita dito, the moment po na makalagin po kayo, ito po yung makikita nyo po. So, in this video po, sa screen nyo po, sa nakikita nyo po ngayon, nakapag-login na po tayo dito. Okay? So, ngayon, ito yung bubungad sa iyo pag nakapag-login ka na. So, i-click lang natin yung yung X dito para mawala yung yung parang overview ng announcement. Okay. So ngayon, same pa rin po ano yung makikita mo sa website, ano yung makikita mo sa mobile apps na may mga announcement. Yun din po yung makikita mo dito sa desktop application natin. Same lang po kung anong nakalagay po doon. Ngayon, unahin natin yung dito sa taas. So, pag-click natin yung user, ayan, makikita mo agad yung username mo yung username ng account mo. So, nandito siya. Yan yung username ng account ko. Yan yung nakikita niyo dyan sa taas. Then, ito yung reg code ko. So, ikaw, may sarili ka ring reg code kasi lahat ng account natin, meron tayong sariling reg code. So, para saan ba yung reg code? Magagamit mo yun pag nagpupunto ka sa office, sa outlet, or ah, nagpapasend ka ng e-cash, so magagamit mo to. So, dapat memorize niyo po yan. Dapat hindi kayo magkamali. Yan po yung function ng reg code or registration code. So, may kanya-kanya po tayong reg code ng account. Yan. So, itong e-cash naman, itong e-cash na to, ito yung laman ng account mo or pondo mo or fund mo. Dito umiikot lahat yung mga services natin dito, lahat ng transaksyon natin dito mababawas. So, as you can see, meron akong 613.54 na laman ng e-cash. Yan po talaga yung pera natin dito po sa account. Okay? So, ito naman, itong peso balance, ito yung load fund mo na kung saan pag mag-load ka ng lahat ng network, including mga cables, internet, dito lahat nababawas dito sa peso balance na to. So, para magkaroon ng laman, so magko-convert ka ng e-cash papunta sa peso balance. I-discuss po natin yan mamaya. Then itong SGD, AAD, HKD, mga international load po ito. So, may mga charges po yan. Yung tatlo na nakikita nyo. Then, dito naman sa baba, ito yung kung gusto mo i-change yung login password mo, transaction password mo, or i-forgot mo yung password mo, change email, saka change mobile link number. So, ito yung i-click mo. Okay? So, yan yung makita mo sa user. Then, itong about sa business, ganyan. So, isa rin sa nire-recommend, lalo na sa mga baguhan, i-download mo yung FAQ or frequently asked question. Kasi, pagbabasahin mo to siya, dinownload mo, magkakaroon ka ng general info na sobra ka pa sa nag-training. Kaya, i-download mo to para magkaroon ka ng mga basic idea sa mga services natin. Okay? Itong FAQ. PDF file po yan. Then, ito, lalaktawan natin yung iba ha, yung mga common lang, nitong online support. Pag i-click mo tong online support, ano ba yung online support natin? Ito yung CSR. Ito yung CSR, ito. So, once na i-click mo to, meron kasi magpa-function dyan na link, katulad nung nagpapap kanina. Pero online support kasi, ito yung tatandaan mo pag beginner ka man o hindi. Meron tayong kasing sariling CSR hotline or customer service representative na siya yung sumasagot lahat ng technical difficulties, issue, ano ba man, hindi ka ba makalog in, hindi ka ba maka-payout, hindi ka ba makapag-book, lahat sila yung kakausapin natin through call or through create ticket. So, isa sa ipapakita ko sa inyo ngayon, yung create ticket ka. So, ito yun siya. Ito. Magki-create ticket ka,
i-click mo yung create ticket. Ito yung gagawin mo pag meron kang na-experience about technicalities or issue sa technicalities na meron kang about sa transaction mo. So, ipi-fill-upan mo lang yan, name, email na nakalink sa account mo. So, mag-choose ka ng dito sa mga category, ano ba yung concern mo. Pag wala dito sa mga category yung concern mo, click customer support. Kasi yan yung general na concern o category na pwede mong ilagay yung ano mo dyan, concern mo. Then always high priority. Then account owner, kapag sa'yo talaga yung account or kahit hindi sa'yo pero ikaw ang nag-aano at alam mo yung reg code, so ilalagay mo dito yung reg code. Then ilagay mo dito yung message mo, pwedeng Tagalog, pwedeng English. So i-attach mo dito yung file na kung saan as proof na example about sa ticket. So yung screenshot ng ticket. Kung about naman sa issue sa technical, i-screenshot mo yung anong lumalabas sa system mo, then i-attach mo dito. Then ilagay mo lang dito yung CAPTCHA, kung anong nakikita mo dyan, then magsasubmit ka na, mag-create yun ng sariling reference ID. So, balik natin. So, yung reference ID, kung gusto mo titingnan, kung sumagot yung CSR, so dito mo siya itatype para makita mo kung nag-reply na ba sila. So, ilagay ko din po yung link na to dyan sa description title natin para po matatandaan nyo po talaga, lalo na po sa mga bago. Okay? So balik tayo. So, online support yung diniscuss ko kanina. So, dito na tayo, dadako na tayo dito. So, i-ano ko lang yung mga pinaka-basic na nagagamit po natin, no? So, the rest, pwede na po yan i-explore. So, dito sa unahin natin yung remittance. Actually, mahaba po yan. Tingnan mo ha. Kung i-click mo yung arrow, so yan po yan hanggang sa dulo. So, unahin natin yung dito sa remittance. So, pag-click mo ng remittance, meron kang send, meron kang makikita na payout. So, sending process and receiving process yan. So, dito sa send, ito yung sending. So, lahat yan, ito yung pwede mo magagamit about sa sending. So, example, ICAS to ICAS. Ano ba itong ICAS to ICAS? Ito na yung magsisend ka ng pera doon sa mga business partner natin or any na pwedeng office, pwedeng outlet na meron silang sariling ano din, kumbaga pa, reg code. Kasi magsasend tayo ng ICAS to ICAS. So, ito po yun siya. Okay. Meron siyang charge na 25 pesos kung saan any amount, 25 pesos po yan. Lahat po kasi tayo, meron tayong kanya-kanyang reg code yung sabi ko kanina, di ba? So, magsasend ka sa kanila or sa mga business partner natin. O halimbawa, ikaw ang sendan, ibigay mo rin reg code mo, ganito din yung gagawin. So, every mag-send ng pera, ICAS to ICAS or dealer to dealer, yan po yung function ng ICAS to ICAS. Okay, balik tayo. Dito na tayo sa ICAS convert to load fund. So, ito na po yung sinasabi ko sa inyo na kung gusto mo lagyan itong load, dito ka pupunta sa ICAS to load fund. So, itong ICAS to load fund, walang charge po to. Example, click natin. So, any amount na itatransact mo dito yun mababawas sa ICAS mo. Diyan mababawas. So, magta-transact ka, kunwari any amount, maglalagay ka lang dyan, then transaction password, wala pong charge yun, meron ka pang income na 2%. So, meron ka pang income na 2% dyan. So, ganyan yun. Ako, every nagko-convert na ako kapag magta-transact na ako. Kasi anytime naman, real time naman yan, mako-convert na siya kaagad. So, ganun yun siya. Pag gusto mo lagyan ng amount, yung load mo dito, again, pupunta ka lang dito sa ICAS to convert to load fund. Popondohan mo yung load mo. Kasi saka ka pa makapag-load pag meron ng laman yung load fund mo. So, ito yung click mo, okay? Then, ICAS to retailer load. Retailer load wallet. Kasi meron kasi din tayong load wallet. So, lahat ng retailer ng Unified, pwede maglo-load sa atin or any Unified or kung nakapag-subscribe ka ng load wallet mo, sarili mong load wallet, dyan mo sila loadan. So, meron din silang sariling reg code. Then, pag loadan mo sila, meron kang 2% na income. O, ganun po yun. And then, ito siya, Singapore load ito. Yan yung sinasabi ko na meron siyang mga charges. So, mag-load ka ng international, dyan ka magko-convert. So, ito, Singapore load, ito siya. So, may charge yan. So, laktawan na natin yan. So, ito siya, Western Union, pag magsasend ka ng pera sa Western Union. So, ito siya, mag-a-add ka lang ng details ng sender at saka beneficiary. So, ito yung mga kailanganin mo na details nila. So, i-fill up mo lang yan.
The moment na naka-fill up ka na dyan, so halimbawa, nakapag-encode na or nalagay mo ng data niya, pwede mo na i-search na lang diretso. Ayan. So, makikita mo dyan. Same din dito sa beneficiary, pwede ka rin maglagay na kaagad. Pero after pa ng sender. So, lalabas din yung charge pag naglagay ka ng amount. Okay? And then, ayun, smart money. Pag magsasend ka ng pera sa smart money. So, GPRS outlet, meron din tayong GPRS na mga outlets. So, kung meron silang GPRS outlet sa malapit sa kanila, pwede ka rin mag-send doon o pwede rin sila mag-payout doon. Then, credit to bank. eCash credit to bank. So, pwede ka kasi mag-send dito ng any bank na from eCash or eCash to bank, ito na yon. So, maglalagay ka rin ng beneficiary. Same lang dun sa kanina. Then, lalabas din yung charge. Okay? So, ganun yun. eCash credit to bank. Okay. eCash to cash card. Meron kasi tayong sariling ATM or power card or cash card. So, ayan. Pero maintenance pa siya ngayon. Inaayos pa. Pero babalik din yan siya. So, balik tayo ulit dito. Cash card. So, ina-applyan din po yan sa lahat ng may power card or cash card. Yan, dyan po natin lalagyan ng laman. And then, eCash to cardless padala. Ito na yung eCash padala natin. Sarili natin eCash padala. So, pifilapan mo lang to mga partners. Then, after that, makikita mo yung charge, then proceed. Real time. Lalabas din yon at makukuha nila. Ang eCash padala, makukuha nila ito sa lahat ng mga unified partners or sa outlet or unified office. Pwede nila i-claim yung pera. Okay? And then, ito, Cebuana. Cebuana, magsasend ka ng pera sa Cebuana. So, real time din to siyang marireceive. So, pag ma-fill up mo lahat yan, lalabas yung charge din dito, then proceed mo lang. So, real time, makukuha din nila yung pera. Okay? And then, eCash to Forex, hindi masyado natin ito ginagamit. eCash conversion, di rin masyado. eCash to GCash, ongoing yung upgrading natin dyan. Okay, next tayo. Dito tayo sa remittance payout. So, ito yung magre-receive ka ng pera. So, dito mo makikita yung mga pending ID mo kasi siyempre, bawat receiving natin, mag-upload tayo ng ID. Pero kung nakapag-upload ka na at same details, hindi ka na mag-upload uli ng ID. So, ito yung mga makikita mo. Pwede tayong mag-receive ng smart money, pwede tayong mag-receive ng eCash padala, yan yung diniscuss natin kanina kasi unified to unified or outlet. And then, iRemit, international, Transpass, international din yan, New York Bay, pwede ka rin mag-receive, international din. Western Union, international din yan. So, ABS-CBN Remit, MoneyGram, eCash Payout Center, Cebuana Payout. The rest is, i-explore nyo lang, pero lahat yun, yan yung pwede natin i-claim. So, halimbawa, itong Cebuana, type mo lang yung reference ID niya, reference number niya, then, yung mga yung magpi-POD ka lang dyan. So, madali lang yan. Pag any na-receive mo na pera, papasok na yan dito. Lahat ng na-receive mo na pera, ma-add yan dito. Lahat naman ng ise-send mo dito, madididak din dyan sa eCash mo. Okay, ganun po yung remittance natin. So, next natin, bills payment. So, ang bills payment natin, nakakategorize po yan siya. So, yan po yung makikita mo. So, by telecom, may airlines. So, lahat po nakakategorize. Ngayon, ang good news kasi dito, meron na tayong version 3. So, doon sa version 3, doon na lahat majority ng billers natin, nilipat na po doon. So, sa lahat na hindi pa po nakapag-activate ng kanilang version 3, so, ideal po mag-activate kayo kasi ang ganda ng bills natin doon kasi wala na tayong convenience fee. Kasi dito, kung inyong mapapansin, example dito ha, babayad tayo ng PLDT. Meron siyang convenience fee na 10. So, doon po sa wala na pong 10 pesos doon sa doon sa version 3. So, sa lahat po ng hindi pa nakapag-activate ng version 3, ilagay ko po yung link sa ating description title para matuto po kayo para paano po mag-activate ng version 3. So, ganyan lang po yan magbayad ng bills, account number, subscriber name, amount, transaction password, ganyan. So, may resibo din po yan. Dito po, lahat ng resibo po, dito po sa ating report. So, ipakita ko po yan mamaya. And then, itong bills pay confirmation. So, hindi pa yan kasi under din yan, nilalagay din sa ating system yan.
So, ditong loading, dito tayo sa loading. So, the moment na may laman na itong ano mo, peso balance mo, pwede ka na agad-agad mag-load. Okay? So, hindi ka makapag-load pag wala yun ha. So, again, magko-convert ka. So, itong e-loading, may makikita ka dyan na regular load, special load, prepaid card. So, itong regular load, ito na yung any amount, mga tingi-tingi. Special load, yung mga only na kaagad. Itong prepaid cards, madami po yan. So, unahin natin dito sa regular load. Ayan. So, nakakategorize din po siya. Makikita mo dyan kung sino ang online at sino ang offline sa mga network ano natin, provider natin. So, again, lahat po na network pwede mong loadan. Okay? So, mamimili ka lang dyan anong network. So, pwede ka mag-load dyan ng, kunwari, Globe hanggang 150 pesos. Okay? Magrereklamo din siya. So, meron kayong makita dito na example, magrereklamo siya kasi sabihin niya, check your plan code. So, ibig sabihin ng check your plan code, change mo yung amount change your amount lang. Okay? So, ganun. Tapos, sagutin mo yung tinatanong niya dito na parang yung, para siyang mathematics na magkano yung tanong niya dito, yun ang sagutin mo dyan. Then, proceed ka sa number na loadan mo, then submit. Ayan po siya. Then, ano pa ba dito sa e-loading natin? Special load, ito na yung mga, ano natin, ito na yung mga special load na only na kaagad. Example, Globe. So, dito tayo, TM. So, yan na. Makikita mo yung inclusion na dito sa kabila. Okay. So, sagutin mo lang yan. Madali lang din yan. Mga common lang man din sa loading. So, madali lang yan aralin. Okay. Sa prepaid cards naman, so, dito yung game card. So, lahat ng mga may suki kayong mga gamers, so, pwede nyo na silang loadan. Okay? So, ang itatype nyo na number dito yung nakalink na number sa account ninyo. So, makaka-receive kayo ng instruction paano i-activate. Okay? Yung itatype nyo dito na number. Same thing din kapag prepaid card. So, itong prepaid cards, ay, unahin natin ng ano pala. Dito tayo sa call card. So, ito yung mga big amount na load, 300, 500. Kung gusto mo na hindi ka mapagod kasi isang send mo lang, dito ka punta sa call cards. Kasi pwede naman din dito sa regular load. Pero kasi hanggang 150 lang ang globe per sending. So, after 5 minutes after pa. So, kung gusto mo ng paisa-isa send, dito ka. Kung gusto mo naman ng isang send lang, so, halimbawa, dito ka sa dito ka punta sa call cards. So, pili ka lang dito. Pili ka lang dito kung anong ano ka. Anong tawag ito? Ano ang magkano ba yung gusto mo sa call cards? So, dali lang ibalik natin. Ayan, game cards. So, alam niyo na yun sa game cards, 'di ba? Dali lang. Medyo nag-load yung ating network. So, yan na siya. Halimbawa, yan. Pipiliin mo lang dyan. Kung pinili mo sa call cards, piliin mo lang kung magkano ba yung ilo-load mo, tapos anong network siya. So, dito mo siya makita. Basta explore nyo lang po mga partners. Ayan. Basta marami kayang pagpipilian. Sa others naman, dito mo makikita yung mga cables, mga GSAT, Dream Satellite, Signal. Ayan. So, example, Signal ang loadan mo. So, makikita mo yung description na dito and then yung mobile number na ilagay mo dito. Yun na yung number na nakalink sa account mo. Then, makaka-receive ka ng instruction. Susundan mo na lang yun para ma-activate yung niload mo. So, ganun po yun. Okay? Then, transaction password. Then, yun na. Sagutin mo yun dito. Then, submit. So, international load. Again, ito po yung may mga charges. So, kung gusto mo i-explore ito at malaman kung paano, pwede ka mag-create ng online support para malaman mo yung instruction one by one para hindi ka magkamali. Okay. So, next tayo agad. So, emergency fund, di pa masyado to ginagamit kasi bago lang. Ongoing, ano yan siya, ongoing upgrading. And then, dito tayo sa online booking. So, ito yung magbubook ka ng ticket ng eroplano. So, punta ka dito sa domestic or international. Halimbawa, domestic. So, unang-una dyan, pag beginner ka pa, dapat nakapag-markup ka. So, dapat may laman yung markup mo. Kasi otherwise, hindi ka magkaka-income. Kasi, hindi ka nakalagay. Kasi ito po yung income natin. So, international, dapat nakalagay ka din. Kasi, yan po yung income po natin. Kung ano po yung nalagay dito sa markup, so, yan po yung ilalagay mo. Yan po yung income mo, I mean. O, ayan, loading siya. So, ayan, meron siyang 1,000. So,
Pwede mo actually babaan yan, pero sa akin, yan na talaga yung nakalagay. Kasi 500 domestic, international 1,000. So, ayun. Dito mo naman makikita yung lahat ng binook mo dito sa e-ticket logs. So, hindi siya mawawala. Nandyan lang yan sa history mo. Then, search book pag mag inquire ka na ng ticket. So, like for example, one way ka lang. Tapos, Davao. So, piliin mo yung yan. Tapos, Manila. So, piliin mo yung nandito sa yung lalabas. Then, ano bang date? So, click mo. Like, for example, next month tayo. 17. Tapos, one way lang. Kung round trip yan, maglalagay ka pa dito nung date. Then, ito siya, kung halimbawa, isang tao, 1 ang ilagay mo. Pero, pwede ka mag-book actually ng hanggang siyam na isang ticket lang. 'Di ba? Pwede mo pagsama-samahin yun. Provided na medyo bilisan mo lang mag-type kasi baka maubusan ka ng minutes. O, 'di ba? So, kunwari, isa lang ang i-book mo. So, itong child, 0. Ditong infant, 0. So, kung tinatanong niyo sino ang may discount, si infant lang. Kasi itong si child, same lang yan ng, ng ticket price dito kay Aldo. So, meron din siya 2 years old to 11 years old. Nasa child po yun siya. Ito naman, infant, 1 to 23 months. Nasa infant po yan siya. So, kung senior citizen yung ibinubuk mo, meron yan siyang automatic deduct. Provided na meron lang silang OSCA ID. Check mo lang itong check button para discounted siya. Ayan, i-zero natin yan. Then, i-all airlines mo lang para makita mo lahat ng option. Then, all class mo lang din. Then, search ka na. Then, click mo lang yung search. Ayan, magsa-search na siya. Ilalabas niya lahat yung, lahat ng available flight on that moment or yung sinearch mo mismo. Ilalabas niya kaagad. Ayan. Meron siyang 5 flights found. So, ayan na siya. So, ito na yung lalabas. Andyan yung flight number, source, destination, then departure, date, and yung oras niya nakalagay din dyan. Ayan na siya. So, ito yung total amount niya. So, kunwari, magbubook ka. So, i-choose mo tong Cebu Pacific. So, pwede mo i-view ang details. Pwede rin select flight na diretso. So, kunwari, select flight kasi magbubook na. So, continue mo lang. The moment na agree. Pwede mo na itong screenshot sa customer. Sila nang mamimili. Kasi meron ka na dyan income. Kasi di ba nag-markup tayo. Then, kung makikita mo, meron siyang please advise that you only have 4 minutes booking time allowance. Kasi nga, sabi ko nga kanina, may time duration yung booking natin. So, kung hindi mo makuha, pwede mo naman ulit-ulitin. Ayan. So, click OK. So, ayan. Ano ka lang dito. Tawag ito. Mag-fill up ka lang dito ng mga details ng ibubook mo. So, kunwari, yan. So, kunwari, si Juan. Ayan. Si Juan Diego. Ayan. So, pili ka lang dyan. Then, kung meron siyang onward baggage, pili ka lang dyan. So, kunwari, may 20 siya na baggage. Ito naman, number mo lang ito. So, kunwari, yan. So, kunwari, yan siya, yung number. So, number mo to hindi sa client. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, yan. So, email address, email mo rin to. So, kunwari, yan siya. Kunwari, email mo yan. So, email mo din dapat yan, hindi na sa client. So, next ka lang. Then, yung ito, address, sa'yo din to. O, sa'yo din itong address na to. Hindi na sa client. So, kunwari yan siya. Kunwari lang yan ha. Then, i-next mo lang. Makikita mo na yung summary ng flight dito. Ayan, makikita mo na dyan. And then, check mo lang ito. Then, saka ka mag-transaction password. Pag okay na talaga, double check mo na. Then, book now. Mabook mo na. Basta nag-password ka na, mabook na yan, madidak na yan dito sa e-cash mo pag nakabook ka na. May income ka na doon kasi nag-markup ka. Kung gusto mo titingnan yung nabook mo na ticket para ma-download mo, dito yun. Ayan. So, meron akong nabook dito sa account na to na 100 na po yung nabook ko. 100 tickets na. So, ayan. Ito yung recently na binook ko. So, pag click mo yan, actually, pag green na siya, downloadable na ang green. Meron ka din makita na yellow, canceled, mga ganito, ganyan. Pero, the moment na green, yan po yung downloadable na. So, pag yellow pa siya, aantayin mo hanggang mag-green siya. So, click mo yan. I-get ticket mo. Get ticket mo. Hindi pa to siya naka-flight as of the moment. Hindi pa siya nakapag-flight. Ay, kailan bang flight nito? Departure at ito pala, ang pinaka-recently, dito sa baba.
Wait ha. Dito sa baba yung pinaka-recently. Ito pala yung hindi nakapag-flight na sabi ko. Dito sa baba yung pinaka-recently. So, katulad niyan. Ayan. Hindi pa po siya nakapag-flight. Kasi today is 21. So, 23 yung flight niya. So, ayan. Pag i-get ticket mo siya, click mo lang yung get ticket. Mada-download na. Mada-download na yung receive. Yung, yung ticket. Ayan. Ayan po siya. So, nag-download na siya. Hintayin natin kung gusto nyo, para makita nyo mismo. So, pag nag-get ticket mo na, ito na yung itsura ng ticket. Ayan po. Sa mga beginner po na, na kaka-franchise lang, kaka-start, ito po yung itsura ng ticket natin. So, andyan na po yung income mo. So, meron na ako ditong 500. Dito sa 2,260. So, yan. Ito yung last 4 digit yung oras ng departure nila. Ito yung arrival time nila. Yung last 4 digit. So, yan po. Yan, ganyan po yung itsura ng ticket natin. Then, ito yung booking reference namin nila or PNR. So, ganyan lang po siya. As easy as that. So, balik tayo. Ayan. So, X muna. X natin. So, ganun po, titignan yung lahat po na nabook mo. Okay? So, ganyan po, yung kanina. So, same thing din po, pag international, yan. So, di ba nakapag-markup na tayo? So, same scenario lang dun sa, kung ano yung gagawin mo dun sa domestic, same din po dito. Kaya lang, iba lang yung ilalagay mo dito. Kasi, kunwari, let's say, Philippines. Ayan. Na siya, naka-country na siya. Tapos, city, kunwari, let's say, Manila. Or, Metro Manila. Saglit. Let's say, Metro Manila, ganyan. So, Ninoy Aquino. Then, example, wait, kunwari dito is UAE. Kunwari, UAE tayo. Punta tayo kunwari sa UAE, ayun. So, kunwari, punta ka ng Dubai. O, yan, Dubai. Tapos, ano yung cities? Ano yung pangalang airport? So, lalabas siya dito. Then, anong date? Same thing din po dun sa international din. Domestic din. The moment na okay niya sa lahat, na fill-upan mo na, click mo lang yung search. Lalabas lahat yung available na flight dito po. Okay? So, same thing din, kagaya lang po sa domestic. Pero mas marami siya. Imagine mo na sa 406 airline po tayo lahat. So, ayan. So, basahin mo lang ito for more reference. Ayan. So, ganun po sa online booking natin or airline dun sa ating ticket. Okay. Dito naman sa shipping, ito yung magbubook ka sa barko. So, ayan. Meron tayong Fastcat. Meron tayong TransAsia. Meron tayong Tugo. So, the moment na gusto mo mag-book niyan, proceed ka lang. And then, pupunta ka directly doon sa CSR. So, i-click mo lang yung proceed. Pag gusto mo mag-inquire at saka magpa-book ng Tugo, yan, click mo lang yung proceed. Magkano yung income natin dito? 50 pesos every mabook mo sa barko. So, yan po yung income natin default. Hindi ka pwedeng tataas, hindi ka pwedeng bababa. So, 50 pesos po yan. Online shop, hindi pa po natin to kasi meron tayo dun sa website. So, hindi pa masyado natin ginagamit dito. Punta tayo dito sa fund transfer. So, ang fund transfer, actually, ito yung nagpa-fund ka galing sa bangko. So, kunwari, let's say, nag-walk-in ka sa bangko o nag-online transfer. So, dito po natin yun, ipa-fund request. So, ang fund request, ayan, click mo yung fund request, i-attach mo yung copy ng resibo mo, picture ng resibo mo, screenshot ng resibo mo, ita-type mo lang dito lahat yung reference number, ganyan, susundan mo to lahat. And then, pag papasok na yung fund request mo, ma-add na yun dito. Ma-add na yun dito sa eCash account mo. eCash amount, I mean. So, Monday to Friday, 8 a.m. to 3 p.m. yung natin dito, transaction natin dito para magpa-fund ka, okay? So, dapat hindi holidays, saka hindi weekends para papasok agad yung transactions mo sa fund request. So, ito, babasahin mo lang din as reference, then yun. Kung online ka kasi hindi natin matatry ngayon sample kasi kailangan talaga nag-upload ka eh. So, dito,
Ang dito sa fund type is, kunwari, nag-online ka, so online ang pipiliin mo. Deposit type, ganyan. So, BDO, ang institution, kung saan ka nag-branch, anong branch ka na bangko. So, yan. I-ano mo yan dyan. Tapos, anong date and time. Tapos, transaction password ulit. Tapos, submit. Ano siya, bibigay yun siya ng reference number o tracking number. I-screenshot mo yon para if ever na mag-follow up ka sa customer support, if ever na ay sa online support natin, if ever na hindi agad papasok, yun yung meron tayong mapa-follow up. So, ganun yun. Ito siya ang fund request. Tandaan nyo, pag nagpondo ka through bank, online man or offline, ito yung gagamitin natin ang fund transfer. Okay, the rest, yun na yung reg code kung sa office ka nag-fund or pwede ring remittance ka magpa-fund. Yung dito sa partner natin na ano na remittance, pwede ka doon dadako kapag pag magpa-fund ka ng through remittance dito o yung diniscuss ko kanina. Pwede ka dito mag-payout kasi kunwari magpa-fund ka through remittance, so papadala mo sa kunwari let's say sa pangalan mo, so ma-add na rin yun dito sa eCash fund mo, 'di ba? So ito yung via bank, yung fund request, yung fund transfer or fund request. Yan. Ito yung mga international natin, mga bank natin. Yan. Pwede rin yan dyan. Pero ito kasi yung mostly na ginagamit natin since nandito tayo sa Pilipinas. So itong insurance naman, ayan, pwede ka magbenta dito ng Malayan, FBG para sa personal insurance. So i-fill up mo lang yan. Ang pinakamabenta talaga sa atin dito pag Malayan is ang ating policy 1. So 80 pesos yung capital, pwede mo ibenta ng 300 to 500. Ang resibo niyan sa report uli, mapupunta yan. So, i-fill up mo lang yan. Pati yung, niya, yung beneficiary details ng tao. So, yan po yung makukuha niya. Okay? And then, FPG, ayan. I-fill up mo lang din lahat yan, mga partners. So, ganun din po. Pwede mo ibenta ng up to 500. So, ayan. Meron ka income na nasa 220, 'di ba? Kung 500 ang benta mo, ay hindi, pag binenta mo ng 300, may income ka na 220, 'di ba? So, ito po actually ang FPG 75, yung 80 itong malaya natin. Okay, itong malaya natin. Okay. CTPL or Compulsory Third Party Liability Insurance. Ito naman yung para ito sa mga sasakyan sa four wheels, sa mga magre-renew or magre-rehistro ng kanilang sasakyan, ito yung para sa kanila ito. Bibenta mo to para sa kanila. So nasa 760 ang nababawas sa e-cash natin. Pwede mo siyang ibenta ng 1K to 1.5. Depende, pwede ka mag-compete sa labas, pwede ka magtanong kung magkano binebenta nila. I-base mo dun sa nagpapabili ng CTPL. Pwedeng ganun. So, yan. So, dito sa dulo, meron ka makikita na report. So, dito mo makikita yung lahat ng mga transaction, transaction na resibo. Dito mo, maliban lang sa ticketing kasi nakaseparate yung ticketing natin pag dito. So, ayun, nakakategorize yan ng may remittance and tayo. Kunwari, e-cash to e-cash. Ayan. So, yan. Kung gusto mo i-download yan, yung resibo niyan, click mo lang and then download receipt uli. Okay? Then, magda-download na yung resibo niyan, PDF file, pwede mo i-print, pwede mo i-download. Okay? Pwede mo i-screenshot. So, lahat ng mga transaction natin dito, meron yang resibo nakakategorize. May remittance payout, bills payment, ayan, loading, ayan, meron po lahat yan, CTPL insurance, so, meron po lahat yan, nakakategorize po lahat, ayan po, lahat po ng na-transaction ko, ayan, lalabas po siya dyan, okay, so, ayan, so, yan po yung mga natin, yung dito po sa report natin, so, lahat ng kung gusto mo i-general report, click mo yung general report, makikita mo yung lumalabas at pumapasok na pera today, yung current, yung basta araw-araw pwede ka mag-search din ng date kung makikita mo dito, 'di ba? May date. So lalagyan mo diyan kung gusto mo yung current, kung anong gusto mo na specific na date yung titingnan mo. So ayan, makikita mo diyan yung lahat ng lumalabas at pumapasok na pera. So may resibo din 'yan, lalabas din 'yan. So halimbawa nito, 'di ba, makikita mo yung income mo. So ayan. Dito sa income diyan mo makikita yung income mo.
Ayan. Kunwari, mga residual income kasi yung iba, kaya 00. Yung ticket, ayan, 500. So, ayan. The rest is history. Dito mo lahat yung makikita yung lahat ng transaction na ginagawa mo or nagawa dito sa account na to. So, ayan, yan yung basic info po natin mga partners dito po sa ating dito po sa ating Java or desktop application po. Ayan. So, sandali, ibalik natin dito sa bills payment. Ayan. So, ito yung mga basic na natin na ginagawa dito sa Java apps. Okay? Sandali. Ayan. So, i-explore nyo lang yung lahat ng nandito. So, thank you so much sa inyong pag-watch. Kung meron kayong mga katanungan, pwede kayong mag-comment. Kung meron gusto kayong matutunan, pwede kayong mag-comment. So, i-explore nyo lang po yung ating Java or desktop application para po mas marami kayong matutunan. Literally. So, yan. Kung gusto mo mag-log out, dito ka magla-log out. So, log out mo lang. Ayan. So, thank you so much mga ka-Unify.